nagagalak at naparito ka. Ayan. Tunay nga po na bawat umaga na ipinagkakaloob po ng Panginoon ay puno-puno ng biyaya. Sabi nga po sa mga awit, 118:24, O kahanga-hanga, ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. So, bawat umaga, dapat na po natin ipagdiwang dahil bawat umaga ay biyaya sa atin ng Panginoon. So, una po sa lahat, kami po ay magpapakilala din. Kami po ay from Pulilan Christian Center. Sino po dito mga taga-Pulilan? Nako, ulit nga po. Sino po dito mga taga-Pulilan? Opo, kami po naligaw kasi taga Muntinlupa po kami. Pero kami po ay nagagalak at naparito rin po kami. Pero every weekend po kami po ay nandito sa Pulilan. And we are from Pulilan Christian Center, and kami po ay nagagalak dahil nandito po kami sa Send the Light Bible Baptist Church with Pastor Jerry. And kami po ay natutuwa dahil na-meet po namin kayo ngayong umaga. So kung kayo po ay magagawi bandang Peñabatan, sino po nakapunta na sa bandang Peñabatan? Kami ko tuwing linggo nando doon. Sa Balatong, ayan, Balatong. Sa may Alpha Mart, nandun po ang PCC or Pulilan Christian Center. So kung nagagawin rin po kayo dun sa area na yon, every Saturday po, meron po tayong gawain. May Bible study po tayo dun na ginagawa para sa mga adult, kabataan, at sa mga bata. So, pag free po kayo, inaanyayahan din po namin kayo. Now, bakit po ba kami naparito? Simple lang po. Alam po namin, meron din kaming dalang munting pagpapala mula sa Panginoon. Pero higit pa po doon, dahil doon po sa mga simpleng ipamimigay po natin ngayong umaga, dahil yung bagay na yun, nauubos po. Pero naparito po kami ngayong umaga para sa isang mensahe na alam natin, panghabang buhay. At ano yung mensahe na yun? Ng ating Diyos, si Jesus, mahal po niya tayo at may maganda siyang plano para sa bawat isa sa atin. Sabihin mo nga po sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa isa pa, sa kabila naman, sabihin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Totoo po yun. At ang request po namin ngayong umaga, pwede po ba kami mag-request? Sino po yung first time na nakapasok po dito sa Send the Light Church? Kami po, yan. Sana po ito hindi yung una, kundi ito yung umpisa ng pagpunta ninyo at magtuloy-tuloy. Later on, Pastor Jerry and the rest of us here, invite din po namin kayo na sana magtuloy-tuloy po tayo sa ganitong gawain. Okay? So, ang request po namin ngayong umaga, buksan po natin ang ating puso para sa mga mensahe, sa mensahe ng mga aawitin. Mamaya po, may mga simpleng awitin din po kami dala-dala at mas pakinggan po natin yung mensahe. Dahil yung mensahe po ng mga awit natin, puro po patungkol sa kabutihan ng Diyos. Sabihin po natin, ang Diyos ay tapat at mabuti. So, right now po, we'll start with the first song. Okay? Kasama po natin mga kabataan din from Pulilan Christian Center.
buhay ko, aming Ama. Ikaw tunay na dakila sa mundo. Ikaw maring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging saldigan na yan para sa amin. Panginoong Jesus, magpapalik ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am
deepest waters, the sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. Oh, I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior.
and you are mine. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pwede niyo po ba akong sabahan? Kantay po natin. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo.
buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Amen, amen. Ang mensahe po namin sa inyo ngayon pong araw po na ito, meron po akong hinandang presentation po Dakilang katapatan ng ating pong Panginoon. Babalik lang po ako doon sa, baka napindot ko na napindot habang nakaupo kanina. Sino po dito na bless po doon sa mga songs na sinare po ng mga kabataan po natin, no? Ito po ay mga songs na nagpapatunay, galing po sa Bible, that God is faithful to each and every one of us. No? Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Ang Diyos po, hindi po siya gumawa ng isang bagay upang isang tabi na lang, upang, nasan ko ba nailagay? Di ba minsan tayo po, napapakita natin ang pagpapahalaga sa isang bagay kapag inaiintindi natin kung saan natin nilalagay yan, di ba? Tayo, kapag yung cellphone lang natin, malingat. Ay, naku, asa na yung cellphone? Hinahanap-hanap mo na kagad, di ba? Kasi importante sa atin ang cellphone, di ba? Pero hindi dapat importante yung cellphone. Pero sa iba, hinahanap kagad natin. Pero ang Panginoon po natin, dahil sa nilalang niya tayong lahat, importante ang bawat isa sa kaatin, sa kanyang paningin. Amen po ba? No? Mahal tayo ng Diyos. Ngunit sa atin, mga tao, ang nagpaiwalay sa atin sa Diyos ay ang ating kasalanan. No? Lahat po tayo ay nagkasala, lahat po tayo ay nagkamali. Romans chapter 3 verse 10 to 12. Basahin po natin, no? 1, 2, 3, go. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. O pause lang po tayo sa gilid dyan, ha? Kapag may sinabi po ang Bible na isang sentence, no? Hindi po ito parang, hindi siya seryoso, no? Hindi, kumbaga, nagagawa lang siya ng para pakinggan natin. Hindi po niya ini-exaggerate ang isang bagay. Sinasabi po niya ang katotohanan. Ayon sa nasusulat, wala raw matuwid, walang kahit isa. O basahin po natin kasunod. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Teka lang, paano natin masasabi yan? Sino ba nagsasalita dito? No? Si God na mismo ang nagsasabi dito na walang naghahanap sa Kanya. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit. So ganyan po ang nakasulat po sa Bible. Nararamdaman po natin yan, alam po natin yan hanggang ngayon. Yung Bible po, nasulat po yan 2,000 plus years ago. May higit 2,000 taon na ang nakalilipas. Pero ang bawat kataga na isinulat sa salita ng Diyos ay hanggang ngayon tunay pa rin sa buhay ng bawat isa. Napapansin po natin ngayon, no, na ang puso po ng tao papunta na sa pagiging makasarili. Bakit ko nasabi yan? Madalas iniisip na po natin yung pangsarili lang nating kapakanan. Yung pong nangyaring COVID, di ba? Ano po ang tinuro sa atin ng COVID? Na tayo ay careful tayo sa paghawak. Careful tayo sa pakikisalamuha sa mga kapwa natin. Di ba? Naalala ko po noon, nung hindi pa po lahat nasa trabaho, may skeletal force lang po yung nasa loob ng company po namin. Kapag may umubulang ng isa,
Di ba? Parang ang tingin sa'yo ng mga kasama mo, parang wala kang karapatan na mabuhay. Di ba? Parang ganun tingin nila sa'yo. Parang nagdadakala ka lang ng sakit dito sa office, kaya umuwi ka na lang. Di ba? Dati, wala pang COVID. Kapag may umubo, ano ba nangyari sa'yo? Di ba? Maasikaso tayo. Tinatanong natin, anong kailangan mo? Ngayon, mapaubo lang ng konti. May sipon. Mapahatsing lang. Di ba? Napapansin po natin yan ngayon. Nagkaroon po ng, sa puso po ng tao na kailangan tignan ko yung sarili ko. Kasi kapag hindi ko nintindi yung sarili ko, walang tutulong sa akin, walang magmamalasakit sa akin. Di ba po, isa sa mga kultura nating mga Pilipino ay kapag nasa loob po tayo ng bus at may nakita po tayong babae o kaya LRT, kung napapagawi po kayo ng Manila, pag may nakita po kayong pumanik na babae, matandang lalaki, buntis, may kapansanan, tayo pong mga nakaupo, ano pong ginagawa po natin? Tumatayo po tayo para ibigay yung upuan natin. Ngayon po, anong ginagawa natin? Talagang nagtutulog-tulugan tayo, no? Kanina nakadilat naman yung mata natin, pero nung nakita natin, pumapanik yung matanda. Di po ba? Para nawala na po yung sense ng pag-iintindi sa kapwa po natin. So yan po yung nangyayari ngayon. Tumataas na po yung bilang o imbis na tayo po ay magkaroon ng malasakit sa kapwa po natin, tayo po ay nagiging makasarili na. Iniintindi lang po natin yung sarili nating kapakanan. Alam po natin mali yun, pero dahil sa mga nangyari ng mga nakaraang taon, parang yan na yung natanggap na nating kultura. Pero ito po ba ang tamang kultura o tamang behavior na sinasabi ng ating Diyos? Tama po ba yun? Hindi. Tama ba na hindi tayo magkaroon ng malasakit sa kapwa po natin? Hindi. Tama ba na hindi tayo tumulong sa mga nakakatanda sa atin? Hindi. Tama ba na tayo ay lumaking walang galang sa mga magulang natin? Lahat ng mga kabataan ay magsabi ng, opo. Diba? Naalala niyo po siguro, doon po sa mga magulang na po dito, kung paano tayo pinalaking may galang sa magulang natin. At take note hindi lang sa magulang natin, pati na rin sa ibang tao tsaka sa ibang magulang. Ngayon po, pilit na pilit yung paggalang natin sa magulang natin at pagdating naman po sa iba, nilalakad-lakaran na lang po natin. So isa rin po yan sa mga senyales na talaga pong ang panahon po natin ngayon ay hindi na po papunta sa pagiging makadiyos. Tayo na po ay lalo lamang napupunta sa buhay na makasalanan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tandaan niyo po, no? Kahit po sa technology na po natin ngayon, kahit sa mga internet, sa mga napapag-aralan na po natin, sa school po natin, hindi pa rin po mababago ng dunong ng isang tao ang tamang asal. Pag hindi po talaga natin natutunan yan, pag wala po talaga tayong hindi po na ilagay sa puso at isipan ng bawat isa ang tamang asal, kahit na po anong dunong natin, hindi po natin naaaral ang asal po, ang tamang pakikitungo, ang tamang pagmamalasakit sa kapwa po natin. At lalong-lalo na po sa Diyos. Hindi hinayaan. Ang good news po dito, hindi po tayo hinayaan ng Panginoon na tuluyang mapawalay sa Kanya. May ginawa pong solusyon ang ating pong Panginoon. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit, basahin po natin, ngunit
pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. O, dyan lang po, no? Hindi po ba kayo nagtataka o hindi po ba kayo nababagabag ang inyong kalooban na ang Diyos ay kailangan pang patunayan ang pag-ibig niya sa atin? Hindi po ba sumagi sa isipan po natin na, teka, sino ba ang ginawa ng Diyos? Tayo, di ba? Tayo ang nilalang ng Diyos. Pero kailangan pang ipakita o patunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi po ba nababagabag ang ating mga puso at ang ating mga isipan? Tayo po, sa mga relasyon po natin dito sa mundo, no? Nagdedemand tayo, di ba? Nagdedemand tayo na patunayan ng isang tao ang kanilang pagmamahal. Sa mga nagliligawan, meron ba nagliligawan dito? Meron. Paano ba pinapatunayan ng isang lalaki? Sana hindi babae, no? Wag naman sana, no? Pero sana lalaki pa rin, pero nagbabago na po ang panahon ngayon, no? Di ba? Paano ba pinatutunayan ng lalaki ang kanyang pag-ibig sa isang nililigawan? Ano po ba ginagawa niya? Ano? Wala. Tinititigan? No? Pag dumaan ba siya, wala tayong hindi natin pansin, hindi natin kinakausap. O mga kalalakihan, alam ko, no? Anong ginagawa niyo po kapag meron kayong gustong ligawan? Text ng text. Chat ng chat. Good AM. How are you? Kumain ka na ba? Tapos yung sunod-sunod na yan, kumain ka na ba? Almusal, tanghalian, may kasama pang merienda yan, kasama pa hapunan. Tapos pagdating ng hapunan, matutulog na, good night, sweet dreams. Di ba? Anong ginagawa ng mga kalalakihan? Anong ginagawa natin doon para ipakita yung pag-ibig natin doon sa nililigawan natin? Sinasabi natin na iniisip natin sila. Kapag iniisip natin sila, ibig sabihin nun, mahalaga sila sa atin. So alam po natin na tayo po, para ipakita na tunay mo ba akong mahal, merong kasamang pagpapatunay dyan. Pero iba po ang sa Diyos eh. Iba po ang kaso natin sa Diyos. Ang Diyos po ang may lalang ng lahat. May lalang ng langit at lupa. Kaya ba nating sabihin sa Kanya, Lord, bakit mo ba ako nilagay sa mundong ito? Puno ng paghihirap, puno ng pasakit. Kung ikaw ang tunay na Diyos, ialis mo ako dito, nahihirapan na ako. Tayong nilalang ng Diyos, may karapatan ba tayong sumbatan ang Panginoon sa buhay na ibinigay niya sa atin? Hindi mo natin hiniling yan sa ating Diyos. Pero ginawa na po, kagaya ng sinasabi po ng verse na to. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Habang tayo'y makasalanan, habang ang bawat isa sa atin, iniisip lang natin kung ano ang tama sa ating mga mata. Kung ano ang tama sa paningin natin, yun ang gawin natin. Di ba ganyan po yung nangyayari ngayon? Di ba? Pag tayo nagdadrive, ba't po ba nagkakaroon ng mga road rage? Kasi sa tingin ko, tama na ako ay uusog na, bahala na kayo dyan. Tama po ba? Iniisip lang natin yung sarili lang natin. Kagaya nga po ng point ko kanina.
Pero nakikita po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin na habang tayo'y makasalanan, ipinadala ng ating Diyos Ama si Jesus upang siya'y mamatay para sa atin. Ang kanyang katapatan, mga kaibigan, ang kanyang katapatan ay hindi dahil tayo ay naging mabait, dahil tayo ay naging mabuti, dahil tayo ay okay lang. Hindi po ganun ang nangyisiste. Hindi po naging ganun ang nangyari. Siya ay tapat dahil siya ay isang tapat na Diyos. Efeso chapter 1 verse 7. Sa pamamagitan, basahin po ulit natin, no? 1, 2, 3, go. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tinubos tayo ni Kristo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ginawa niya ito dahil sa napilitan lamang? Dahil kasi siya ay inutusan? Sino ba dito yung mga anak? Ginawa lamang yung isang bagay dahil nautusan ka lamang. Yung po ba yung nakalagay dito? Ano po yung nakalagay? Ginawa niya ito dahil sa, ano po, masaganang kagandahang loob ng Diyos. Hindi po ba? Ang daming words na magaganda niyan, ha? Masagana, kagandahan pa. Masaganang kagandahang loob ng Diyos. Ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang maligtas ang mga mananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, may kabayaran ang kasalanan. Tama po ba? May kabayaran ang kasalanan natin. May kaparusahan ang kasalanan. Sa tingin niyo po ba, kapag ang mga lumalabag sa batas, dito po sa Pulilan, ang mga lumalabag sa batas, ang mga hindi nag-helmet, yung mga hindi nakikinig sa batas trapiko, ang hindi nakikinig sa peace and authority sa kanilang mga community, sa neighborhood nila. Sa tingin niyo po, yung mga lumalabag ng mga batas na ito, kapag hindi po sila inaksyonan, kapag nagpikit mata lamang ang gobyerno, kapag pinagwalang bahala lamang yung mga alam natin na mali na nangyayari dito po sa bayan po natin, ano po kaya sa tingin ninyo ang mangyayari? Magiging maayos po ba ang buhay po natin dito? Ha? Magiging maayos po ba? Magiging peaceful po ba ang ating pamumuhay dito po sa Pulilan? Bakit po? Bakit hindi magiging peaceful? Kasi walang kinatatakutang batas. Kasi alam nila na kahit anong gawin nila, hindi naman sila mapaparusahan. Pero sinasabi po namin ngayon sa inyo mga kapatid, may kaparusahan sa kasalanan natin. May kaparusahan sa mga kasalanang nagawa natin at may kaparusahan sa mga kasalanang nagawa natin na hindi natin alam. Teka lang, Pastor, sobra na yan. Naiintindihan ko, nagawa ko yung kasalanan, may kaparusahan. Pero yung kasalanan na nagawa ko na hindi ko man alam, malay mo, baka nag-overact, reacting lang naman yung kausap ko. Di ba? Pero nakalagay po yan sa Biblia. Ang kasalanan na nagawa po natin at ang kasalanan na nagawa natin na hindi natin alam na nagawa pala natin sa kapwa po natin. May kaparusahan yan.
sa ating Panginoon. Kayabangan sa puso po natin, panlilinlang, di ba? Yan, diyan pumapasok yung nambobola ka lamang, di ba? Para lamang makuha mo ang isang bagay. Sinasabi niya, okay lang yan, maganda yan, sige, tuloy mo lang yan. Pero sa puso mo, sige, tuloy mo lang yan, mapapahama ka talaga. Di ba? Yan yung mga bagay na hindi natin ginagawa, hindi natin sinasabi, pero nasa loob ng puso at isipan natin. Nagagawa na pala natin. At ang Panginoon po natin, siya'y Diyos na may lalang sa atin, nakikita niya ang bawat puso ng bawat isa. Kaya hindi po natin maikukubli, maitatago sa Diyos ang mga layunin natin sa buhay. Hindi natin maitatago sa Diyos ano ang reason mo kung bakit mo ginagawa ang bagay na ito. Di ba may nakikita po tayo sa Bible, di ba? Huwag mong ipapaalam sa kanan mo ang ginagawang kabutihan ng kaliwa mo. Di ba? Ano yung purpose na yun? Kasi baka sa ginagawa mong kabutihan ay para lamang ikaw ay maparangalan. So imbis na humility ang pinapakita mo, ang pinapakita mo ay kayabangan. So mataas, di ba? Mataas, matindi, malaki ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Pero hindi na po natin kailangan mag-worry. Bakit? Dahil po dito, ipinadala ng ang Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang maligtas ang mga mananampalataya sa Kanya. Kung meron po kayong alam na mabigat na kasalanan, hindi nyo sinasabi sa magulang nyo, hindi nyo sinasabi sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo, pero alam nyo, nandyan pa rin yung kasalanan na yan. Hindi mo masabi sa ibang tao. Nakakaalam po niya ng Diyos. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa kasalanan na yan? Magsisi tayo at aminin natin ang ating pagkakamali sa harapan ng ating Diyos. Yan po yung hinihiling ng ating Diyos sa atin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, si Kristo na walang kasalanan ay ipinako sa krus alang-alang sa atin upang sa pamamagitan niya tayo'y maging matuwid sa harap ng ating Diyos. Alam po ng ating Panginoon ang ating mga kahinaan. Alam ng ating Panginoon ang mga bagay na nagpapahirap sa atin. Kaya ipinadala po ng ating Diyos si Kristo. Siya ay walang kasalanan. Hindi po niya kasalanan na tayo ay nandito sa bundong ibabaw, naghihirap. Hindi po niya kasalanan na merong inggit sa mundong ito. Hindi niya kasalanan kung bakit may mga pumapatay, ba't may mga nagdanakaw. Hindi niya kasalanan, hindi kasalanan ng Diyos, hindi kasalanan ni Jesus sa mga maling bagay, sa mga masasamang nangyayari. Sa mundo po natin ngayon, wala po siyang kasalanan. Pero ang kasalanan po natin, ang lahat ng kasalanan ng taong nananalig at nananampalataya sa Diyos, ipinatong sa katawan ni Kristo. Siya ay ipinako, siya ang naging, tinamo po niya sa kanyang katawan ang kaparusahan ng kasalanan natin. So makikita po natin dito ang katuwiran ng ating Diyos. Hindi lang siya nag-decide na, sige, quits na tayo. Pinapatawad ko na kayo. Hindi po lamang ganun ang ginawa ng ating Diyos. Alam niyang may kaparusahan. Alam niyang may kabayaran ang kasalanan ng tao.
Kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Tayo po, pag dumarating po yung Semana Santa, di po ba? Naaalala po natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero sana po, wag lamang po tuwing Semana Santa, naaalala natin ang ginawa ni Jesus. Siya ay naparusahan. Wala siyang kasalanan. Wala siyang nagawang pagkakamali. Ngunit, ang mga kasalanan natin ay inilagay sa kanyang katawan. Siya ang tumamo ng kaparusahan. Siya ang naka-experience ng kaparusahan na dapat ay ikaw ang tumatamo sa kanyang katawan sa krus upang tayo ay maging matuwid. Tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Dahil sa katapatan ng Diyos, si Jesus na walang kasalanan ay namatay sa krus upang tayo ay maging matuwid. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Iniisip po natin, ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay ko? Minsan iniisip natin ang ibig sabihin niyan, plano na tayo'y pagyamanin, plano tayo'y bigyan ng magandang buhay. Pero mas higit pa doon, na minsan hindi po nakikita ng pera, hindi nakikita ng dami ng kotse o laki ng bahay. Ang nais pong ibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Alam ng Diyos na may kaparusahan ang ating kasalanan. Walang makakaligtas dito sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Ngunit dahil sa katapatan ng Diyos, sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, maliligtas ang tao sa kaparusahan ng kasalanan. Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito'y hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Wala po tayong dapat ipagmalaki sa bagong buhay o sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng ating Diyos sa kapatawaran. Lahat po tayo ay kayang patawarin ng ating Diyos. Wala pong napaka-imposibleng kasalanan na maaaring nagawa ninyo na iniisip nyo parang imposible yatang ako ay patawarin ng Diyos dahil sa kasalanan na nagawa ko. Kung tayo po ay nagsisisi at tayo po ay mananalig sa pangalan ni Jesus, ang ating Diyos ang siyang magpapatuwid sa ating landas. Kaya mga kaibigan, ngayon pong umaga po na ito, nais po namin na ang ating mga buhay ay ibigay, itaas, isuko, kilalanin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ito pong last song na gusto ko pong i-share, ako ay binago niya. Hindi po natin kayang magbago sa pansarili lamang natin. Kahit ano pong disiplina ang sabihin natin na gagawin natin, kailangan po natin maging kaisa si Kristo upang matamo po natin ang tunay
na pagbabago. Nais po ba ninyong magbago? Nais po ba ninyong malinis sa mga kasalanan ninyo? Nais po ba ninyo ng kapatawaran? At pagkatapos nun ay magbabago na tayo ng buhay sa ating Diyos, para sa ating Diyos. Tayo po ay binago niya. Samahan niyo po ako dito po sa kanta na ito. Noong una, ang akala ko, ang buhay ko ay di magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sino nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binabo niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuloy sa aking daan. Kung isipin ko lamang, sa kapon siya ang kulang sa aking mga kailangan. Higit siya sa sino pa man. Sabayan niyo po ako. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Magtiwala po tayo at manalig sa
ating pong Panginoon, makiisa po tayo kay Kristo Jesus upang matanggap natin, makamtan natin ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Lumapit po tayo sa ating pong Panginoon. Mahal na mahal po niya tayong lahat. Kasalanan ko ay natawan, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago, ang aking buhay ay binago niya. Magmula nang ako'y magpasya sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawan, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Parapahan po natin po ang ating pong Panginoon. Tawain ko po si Pastor Rod. Okay. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Simple lang po ang ipinararating ng Panginoon sa ating ngayong umaga. Ang Diyos ay tapat. Amen. Kahit hindi po tayo tapat sa Diyos, siya po ay mananatiling tapat magpakailanman. Hindi ko po alam kung sino po ang mga bago rito, mga first-timers, second-timers, na pumunta po rito sa oras na ito. Isa po ang tinitindigan kong katotohanan. Dinala po kayo ng Panginoon dito dahil mahal kayo ng Diyos. At sa umaga pong ito, maaring sa unang pagkakataon, ay gagawin niyo po ang bagay na ito. Hayaan ko po kayo, personal, lalo na po yung mga bagong dumating lang dito. Hayaan ko po na kausapin niyo ang Diyos ng sarilinan, ng personal sa inyong puso. Una, lahat po tayo ay nagkamali, nagkasala sa harapan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, subalit inibig niya po tayo ng gayon na lamang. Binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa oras na ito, kung nais po natin ng tunay na kalayaan at pagbabago, ito po ay mag-uumpisa sa isang desisyon na pwede niyo pong gawin ngayong oras na ito. At kayo lamang ang maaring gumawa nun sa harapan ng Panginoon. Nais ko pong lahat tayo ay yumuko at pumikit. At nais ko pong bigyan kayo ng ilang minuto upang kausapin ng sarilinan, ng personal, ang Diyos na buhay, na maaring hindi niyo pa ginagawa sa tanan ng inyong buhay. Tayo po ay magpakumbaba, aminin natin na tayo po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At anuman pong kasalanan na ginawa natin sa harapan ng Diyos, tandaan po natin, tayo po ay kanyang patatawarin. Hindi lang tayo patatawarin, kundi pawawalang sala sa lahat ng ating ginawang kasalanan. At pagkatapos po natin gawin yun, anyayahan niyo po ang ating Panginoong Hesus sa inyong mga puso. Tatanggapin niyo siya na inyong desisyon sa inyong puso dahil mararanasan niyo ang isang pag-ibig na ngayon niyo lamang mararanasan sa inyong buhay. Walang hanggang pag-ibig. At pag kinilala po natin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon at Diyos ng ating buhay, ito po ang isang desisyon
na hindi nyo makakalimutan sa inyong buhay. Pwede po ba natin gawin yon? Tayo po ay manalangin ng personal sa Panginoon. Kaibigan, mga magulang, mga minamahal, sa oras na ito, kung ikaw ay gumawa ng isang desisyon na tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa umagang ito at naranasan mo ang kanyang pag-ibig na walang hanggan, maaari kang tumayo sa iyong kinauupuan bilang pagpapakilala na si Jesus na ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas, ang iyong Diyos ng iyong buhay. Sige po, malaya po ang makatatayo ang sino man na tumanggap sa Panginoong Jesus sa umaga pong ito. Salamat po. Meron pa po ba? Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus sa umagang ito, malaya po kayong makatatayo sa inyong buhay. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mahimalang pagkilos sa umaga pong ito. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi mo lang sinabi na mahal mo kami, kundi pinakita mo ang iyong pagmamahal nung binigay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang kami ay maligtas. Inaamin namin, Panginoong Diyos, na kami ay hindi tapat. Subalit ikaw ay nananatiling tapat at mananatiling tapat sa aming buhay. Maraming salamat sa kaligtasan na naranasan po ng bawat isang naririto na nagdesisyon na tanggapin ka sa personal nilang buhay. Salamat po, O Diyos, na isinulat mo ang mga pangalan namin sa aklat ng buhay upang maranasan namin na ikaw, O Diyos, ay makakapiling namin magpakilanman. Salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri at karangalan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Sige po, gusto lang namin iparinig yung hamon ng awit nito. Meron pa kayo sa? Awitin lang natin itong isang hamon na awit para po bago tayo maghiwa-hiwalay. I hope na lahat nung nagpasya ay ginawa niyong totoo sa puso ninyo ang pagtanggap sa Panginoon. Ang kabayaran po ng kasalanan, kamatayan. Yun po ang problemang inayos ni Lord Jesus, kaya siya bumawa. At nagkatawang tao para sa kanyang katawan, parusahan yung ating kasalanan. Kailan pa ibibigay? Ngayon kayo inaligtas. Kung kayo inaligtas na, ang susunod po dyan paglilingkod.
kung kayo ay tumanggap kay Lord, that's fine. May kagalakan sa langit. Pero hindi po natapos doon. Kailan mo ibibigay sa paglilingkod ang buhay mo? So awitin po natin yung nakakaalam, church member, lakasan yung awit para makasabay yung iba. Kailan pa? Kailan pa? Ulitin natin. Wala yung admin lead. Nasaan yung mga lead singer natin? Ako na, gusto niyo? Ako na, play-lead. Okay, sige, ulitin natin. Isang awit na hamon. Kailan pa? Teka. Hindi mo. First verse. Say. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya bigay sa'yo ng buhay na wagas. Kung kailan niyang banal, kailan matanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang buhay lipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? One more time. Ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya, bigay sa'yo ng buhay na wagas. Yang banal kailan kita, kung wala na at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Close in prayer. Close na ba tayo sa prayer? Close na. So, ayan. Tayo po ay magtatapos na sa ating gawain. Mananalangin po tayo. At ulit, we invite everyone na sana po hindi po ito yung una at huli ninyong pagpunta, lalo po sa mga first time dito sa Send the Light Bible Church. Okay? So, sino po ulit dito yung first time na nakapunta? Ayan, sana po magtuloy-tuloy po tayo. And we pray na bawat isa po tayo magpapatuloy sa ating pagtitiwala, pananampalataya, at sa paglilingkod po natin sa ating Diyos. Tayo po lahat ay magsipagtayo. Tayo po'y mananalangin. Aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo na natutunan namin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoong Hesus, dahil binigay mo ang iyong buhay
para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa bawat araw, patuloy kaming mananampalataya sa iyo, mamumuhay na naayon sa kalooban mo, at patuloy ka naming papupurihan. Salamat, Panginoon, dahil tunay kang dakila, tapat sa pangako mo. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa aming pag-uwi, at patuloy naming maranasan ang pagpapala mo at kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Tayo po ay magsipag-upo muna. Okay? So meron lang din po kaming inihandang